Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa, luya at ang bato, kaibigan o kalaban. Naitanong mo na ba kung ang luya, na pinaniniwalaan nating nakapagpapainit ng katawan at nakapagpapabuti ng kalusugan, ay maaring maging pabigat sa bato kung hindi gagamitin ng tama? Mga minamahal, matagal nang kinikilala ang luya bilang isang pamilyar na natural na halamang gamot na may kakayahang magpainit ng katawan, sumuporta sa panunaw, at magbigay ginhawa. Lalo na tuwing umaga, marami sa atin ang may nakagawian ng uminom ng isang baso ng mainit na tea ng luya upang simulan ang araw. Isang simpleng paraan upang pangalagaan ang kalusugan. Para sa mga matatanda, ang luya ay itinuturing ding kasama na nakakatulong na maiwasan ang sipon at sumuporta sa sirkulasyon ng dugo. Ako mismo, sa mahabang panahon, ay naniwala rin sa mga benepisyo nito at madalas napayuhan ang marami na gamitin ang luya bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalipas. Habang sinusubaybayan ko ang kalusugan ng maraming tao, nagsimula akong mapansin ang isang bagay na dapat pag-isipan. Ang ilang matatanda na may nakagawian nang gumamit ng purong tsa ng luya araw-araw ay nagpakita ng mas mabilis na paghina ng pagana ng bato kaysa sa inaasahan. Sa simula, inakala kong ito ay nakataon lamang, dahil natural na humihina ang pagana ng bato habang tumatanda. Ngunit nang parami ang makatulad na kaso, nagsimula akong magtanong at magsuri ng mas malalim tungkol sa koneksyon na ito. Ipinakita rin ng ilang pag-aral na sumubaybay sa mga taong higit sa 60 taong gulang sa loob ng maraming taon ang isang bagay na kapansin-pansin. Ang mga regular na gumagamit ng luya sa mataas na dosis at hindi tamang paraan ng paggamit ay may tendensiyang maging sanhi upang ang bato ay mas mapagod kaysa sa kinakailangan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na masama ang luya o kailangan itong alisin ng lubusan sa pagkain. Ang pangunahing problema ay hindi sa pagkain mismo, kundi sa paraan ng ating paggamit nito. Ang isang mahusay na sangkap ay maari pa ring maging pabigat kung ginamit ng mali, sa maling oras, o higit sa pangangailangan ng katawan. Kaya naman, sa nilalaman ngayong araw, linawin natin ang isyung ito sa pinakasimple at pinakapraktikal na paraan. Una, ating susuriin kung bakit paglampas ng edad 60 ay nagiging mas sensitibo ang bato at anong makapagbabago sa katawan ang nangangailangan ng pagsasayos sa pagkain. Susunod, ipapaliwanag ko kung paano nakakaapekto ang luya sa katawan. Lalo na kung isasama sa ilang hindi angkop na gawi sa pagkain, maari itong magbigay ng presyon sa bato. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala o magulumihanan. Ang mahalaga ay hindi ang iwasan ang luya kundi ang maunawaan at gamitin ito ng tama. Kapag naayos ng maayos, ang luya ay maari pa ring magbigay ng benepisyo sa kalusugan sa halip na magdulot ng hindi kanais-nais na epekto. Kaya mangyaring maglaan ng oras upang subaybayan ang buong nilalaman ngayong araw. Minsan, ang isang maliit na pagbabago lamang sa ugali ay maaring makatulong sa katawan na gumana ng mas madali. Makinig ng may bukas na isip at pagmasdan natin kung paano natin inaalagaan ang ating sarili araw-araw upang makapiling ang isang siyentipiko, balanse, at napapanatiling pamumuhay para sa pangmatagalang kalusugan. Unang bahagi. Bato, ang tahimik na manggagawa at ang panganib ng paghina ng pagana. Mga minamahal, sa loob ng bawat isa sa atin ay mayroong isang napakahalagang organo na tahimik na naglilingkod ng walang reklamo. Ito ang bato. Kung ang puso ay nagbibigay sa iyong pakiramdam ng bawat tibok at ang baga ay nagbibigay sa iyong pakiramdam ng bawat hininga, ang bato naman ay nagtatrabaho sa ganap na katahimikan. Kaya marami ang nabubuhay ng buong buhay na hindi man lang naririnig ang pag-iral nito. Ngunit ang katahimikang iyon mismo ang bagay na dapat pag-isipan. Dahil sa modernong medisina, ang bato ay tinatawag na tahimik na organo. Hindi dahil sa ito ay hindi mahalaga, kundi dahil sa ito ay napakahusay magtiis.
Patuloy itong nagtatrabaho, walang pahinga, araw-araw, taon-taon, tulad ng isang tapat na manggagawa na hindi kailanman humihingi ng anuman. Sa istruktura, ang bato ay matatakpuan sa makabilang paning ngang ibabang likod, at bawat isa ay kasing laki lamang ngang kamao. Ngunit huwag hayaang linlangin kaeng sukat, dahil bawat araw ang bato ay kailangang gumawa ngang napakaraming trabaho na kung sasabihin sa marami, hindi sila magtataka. Humigit kumulang 180 litro eng dugo ang sinasala eng bato araw-araw, tuloy-tuloy, walang patit. Nangangahulugan ito na ang buong daloy ngang dugo sa iyong katawan ay nililinis ng maraming beses bawat araw sa pamamagitan ng sistemang ito. Kung ihahambing ang katawan sa isang bahay, ang bato ang pinakakumplikadong sistema ng pagsasalang tubig at ang glomeruli ang pinakamaliit na filter. Ang mga filter na ito ang may tungkuling panatilihin ang mga mahahalaga sa buhay tulad ng mineral, tubig, sustansya, at kasabay nito ay alisin ang mga lason, dumi, at labis na tubig sa pamamagitan ng ihi. Ito ay isang napakatumpak at maselan na proseso. Kahit na maliit na pagkakamali ay maaring makaapekto sa buong katawan. Ngunit ang bagay na lagi kong pinag-aalala kapag nagbabahagi ako sa inyo ay halos walang maagang babala ang bato. Hindi tulad ng tiyan na sumasakit at nalalaman, o puso na napapagod at nararamdaman. Ang bato ay maaring humina ng matagal nang hindi mo nararamdaman na may kakaiba. Kahit na higit sa kalahati ngang function ng pagsasala ay nawala na, marami pa ring nabubuhay na parang walang nangyayari. Kaya naman, hindi kakaunti sa inyo, kapag sumasailalim sa regular na check-up sa kalusugan, ay nagugulat at nag-aalala kapag sinabi ngang doktor na humina ang function ng bato, samantalang wala silang naramdamang sakit bago iyon. Ito ay tulad ng isang ilalim ng lupa na tahimik na nagpapahina sa pundasyon. Sa oras na lumitaw ang senyales sa ibabaw, malalim na ang epekto sa loob. Mula sa pananawng isang nagtatrabaho sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, napansin ko na ang sakit sa bato ay hindi dumarating ng biglaan, kundi resulta ang isang mahabang proseso ng akumulasyon. Ang bawat maliit na ugali sa pagkain, pamumuhay, at pahinga ay nag-ambag sa huling resulta, lalo na paglampas ng edad 60. Hindi na kasing lakas ngang dati ang ating katawan. Ang mabagay na itinuturing na normal noong bata pa, tulad ng medyo maalat na pagkain, medyo mas kaunting tubig, o medyo mas huling pagtulog, ay maaari na ngayong maging malaking pabigat sa bato. Ito ay hindi dahil sa sakit kundi higit sa lahat dahil sa natural na prosesong pagtanda na nararanasan ng lahat. Kaya, ang pinakamahalaga ay hindi ang mahintay na magkasakit bago maghanap ng lunas, kundi ang proaktibong pangalagaan ang bato ng maaga. Bukod sa pagkontrol nege presyon, nege dugo at antas nege asukal sa dugo, ang pag-ayos ng dieta at pagbabawas ng trabaho ng bato sa pangaraw-araw na pamumuhay, ang susi upang mapanatili ang iyong kalusugan sa mahabang panahon. Palagi kong pinaniniwalaan na ang malusog na bato ay nangangahulugan ng mapayapang katandaan, habang ang huminang bato ay magpapabigat sa lahat ng bagay. Ang pangangalaga sa bato ay hindi isang malaking gawain, kundi maliliit ngunit tamang pagpili araw-araw. Ikalawang bahagi, ang istruktura ng bato at ang hindi na mababawi na mekanismo ng pinsala. Naitanong mo na ba kung bakit may mga tao na kapag natuklasan ang sakit sa bato ay nasa malubhang yugto na, kahit na halos walang malinaw na sintomas bago iyon? Ang sagot ay nasa natatanging istruktura at tahimik na mekanismo ng pagsasakripisyo ng bato. Sa loob ang bawat bato ay may napakakumplikadong sistema ang pagsasala na may milyon-milyong maliliit na unit na tinatawag na glomeruli. Kung ilalarawan sa simpleng paraan, maari mong isipin ang bawat glomerulus bilang isang napakaliit na salaan na nagpapahintulot lamang sa makinakailangang molekula na dumaan habang pinapanatili ang mga lason upang mailabas. Ang bawat bato ay may humigit kumulang 1 milyong glomeruli, na nangahulugang ang parehong bato ay may humigit kumulang 2 milyong filter na patuloy na gumagana 24 oras bawat araw. Ngunit may isang katotohanan na lagi kong idinidiin sa inyo.
ang glomeruli ay hindi kayang mag-regenerate. Kapag ang isang glomerulus ay nasira o namatay, ito ay tuluyang nawawala. Ang bato ay hindi tulad ng balat na maaring gumaling pagkatapos ng pinsala at hindi rin tulad ng atay na maaring bahagyang gumaling. Kaya naman, bawat pinsala, gaano man kaliit, ay may halaga na naipon sa paglipas ng panahon. Ang mas kapansin-pansin ay may napaka-espesyal na mekanismo ang bato na siyang kakayahang mag-compensate kapag nasira ang isang bahaging glomeruli. Ang natitirang bahagi ay automatikong magpapataas ng aktibidad upang makabawi. Dahil dito, nananatiling matatag ang katawan sa labas, kumakain, umiinom, at namumuhay ka pa rin ng normal nang hindi napapansin ang pagsusumikap ng natitirang glomeruli sa loob. Ngunit, maaminamahal, ang kompensasyong ito ay tulad ng isang lumang makina na pinipilit na tumakbo sa mas mataas na kapasidad kaysa sa normal. Sa maikling panahon, makakatulong ito upang mapanatili ang operasyon, ngunit sa pangmatagalan, mas mabilis itong magpapahina sa sistema. Ang natitirang glomeruli ay unti-unting mapapagod, at kapag umabot sa isang tiyak na antas, kapansin-pansing hihina ang function ng bato. Ito ang dahilan kung bakit madalas kong sinasabi na ang hindi pananakit ng bato ay hindi nangangahulugang malusok ang bato. Minsan, ang katahimikan na iyon mismo, ang tanda ng isang patuloy na paghina. Mula sa praktikal na pananaw, maraming matatanda ang madalas na nag-isip na kung walang sintomas, walang sakit, ngunit sa bato, ang pag-isip na ito ay maaring magdulot ng napakapanganib na kapabayaan. Dahil kapag lumitaw ang mga senyales tulad ng pamamagang pa, madalas na pag-ihi sa gabi, at pagkapagod, kadalasan ay malaki na ang epekto sa function ng bato. Kaya naman, ang pang-araw-araw na gawi sa pagkain at pamumuhay ay mahalaga sa pangangalaga ng bato, lalo na ang mapakain na tila hindi nakakapinsala. Kung hindi ginamit ng tama o hindi angkop sa kondisyon ng katawan, ay maaari ding magdagdag ng presyon sa sistemang filter na humina na. Ang luya ay isang tipikal na halimbawa. Ito ay isang napakagandang sangkap kung ginamit ng tama, ngunit kung labis na ginamit o ginamit sa maling oras, maaari rin itong maging isang hindi kinakailangang pampasigla sa katawan. Ang mahalaga ay hindi ang pagkain mismo kundi ang paraan ng ating paggamit at pagunawa sa ating katawan. Nais kong tandaan mo ang isang fundamental na bagay. Ang kalusugan ay hindi isang bagay na maaring lubusang ayusin kapag nawala na, lalo na sa bato. Kaya, sa halip na maghintay hanggang sa makaroon ng problema bago maganap ng solusyon, simulan natin ang pagpapanatili ng kung ano ang mayroon tayo. Ikatlong bahagi. Ang natural na proseso ang pagtanda ang bato matapos ang edad 40. Mga minamahal, paglampas ng edad 40, ang ating katawan ay nagsisimulang pumasok sa isang napaka-espesyal na yugto. Ito ay ang yugto kung saan ang paghina ay nangyayari ng tahimik ngunit tuloy-tuloy. Ito ay hindi tandang sakit kundi isang natural na batas na itinakdang kalikasan. Tulad ng unti-unting pagputing ang buhok o balat na hindi nakasingkintap, ang bato, ang organo na may mahalagang papel sa paglilinis ng katawan, ay hindi rin makakaiwas sa pagkasira sa paglipas ng panahon. Ang kapansin-pansin ay ang prosesong ito ay hindi nagdudulot ng sakit o kapansin-pansing discomfort. Kaya't maraming sa inyo ang nagiging kampante. Ayon sa mga medikal na pag-aral, ang function ng pagsasala ng bato ay nagsisimulang humina pagkatapos ng edad 40. At sa average ay bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon. Ang bilang na ito ay tila napakaliit sa simula, ngunit kung titignan sa mahabang panahon, makikita mo na ito ay isang malaking paghina. Pagdating ng edad 60, maaring nawalan ng humigit kumulang 20% ng kakayahan ang bato. At pagdating ng edad 70, maaring umabot sa 30% o higit pa ang paghina. Sa siyentipikong pananaw, ito ay isang natural na biological aging process. Ngunit mula sa pananaw ng buhay, gusto kong makita ninyo ito bilang isang paalala. Hindi na kasing dami ngang reserba ang katawan tulad ng dati.
kaya bawat maliit na epekto ay maaring magdulot ng mas malalaking kahihinatnan kaysa nung bata pa. Isang mahalagang punto na dapat mong tandaan ay hindi maaring bumalik ang glomeruli. Kapag nasira ang isang bahagi ng sistema ng pagsasala, hindi kayang lubusang gumaling ang katawan. Ang natitirang bahagi ay napipilitang magtrabaho ng mas mahirap upang makabawi. Ito ay tulad ng isang grupo nga manggagawa kung saan nabawasan ang bilang ngunit nananatili ang trabaho o lumalaki pa nga. Ang pagsusumikap na iyon ang dahilan kung bakit mabilis na napapagod ang bato. Isipin ang bato bilang isang water filter sa bahay. Kapag bago pa ang ma-filter, mabilis at malinis ang daloy ngang tubig. Ngunit kapag barado ang ilang filter, kailangan ngang iba na doblehin ang trabaho na nagiging sanhingang mas mabilis na pakasira ngang buong sistema. Ang bato ang matatanda ay gumagana din sa parehong prinsipyo, ngunit ang pagkakaiba ay hindi natin madaling mapapalitan ang ma-filter. Kaya, habang tumatanda, mas nagiging sensitibo at mas madaling masira ang bato. Ang dating gawin na tila hindi nakakapinsala, tulad ng pagkain ng maalat, pag-inom ng kaunting tubig, pagkain ng maraming protina, o paggamit ng maanghang na pampalasa, ay maari na ngayong maging tahimik ngunit matagal na presyon sa napakaliit na mga daluyan ng dugo sa glomeruli. Dito, gusto kong maunawaan mo ang isang napakasimple ngunit malalim na filosofiya. Ang pagiging malusog ay hindi ang pagsisikap na gumawa ng mas marami kundi ang pagkatuto na bawasan ang mga nakakapinsalang bagay. Kapag marunong kang magtimpi, marunong kang makinig sa iyong katawan, nakalahati mo na ang daan sa pangangalagang bato. At mula sa pundasyong ito, mas lubos nating maunawaan kung bakit ang isang pamilyar na sangkap tulad ng luya, kung ginamit ng tama, ay magiging isang mahalagang gamot. Ngunit kung ginamit sa maling oras o maling dami, ay maring maging pabigat. Ito ay direktang naunay sa mga aktibong sangkap sa loob ng luya at kung paano sila nakakaapekto sa sistema ng daluyang ng dugo, lalo na ang mga daluyang ng dugo sa bato. Ikaapat na bahagi, ang gingerone at syogaol sa luya at ang presyon sa mga daluyan ng dugo sa bato. Mga minamahal, ang luya ay matagal nang itinuturing na isang mahalagang halaman sa tradisyonal na gamot, hindi lamang sa pagluluto kundi pati na rin sa tradisyonal na medisina. Kapag lumamig ang panahon o nakaramdam ngang pagod ang katawan, sapat na ang isang baso ngang mainit na inuming luya upang mapabuti ang pakiramdam ngang katawan. Ngunit upang mas maunawaan, kailangan nating tingnan ang siyentipikong kalikasan sa loob ngang luya. May dalawang kapansin-pansing kemikal sa luya, ang gingerone at syogaol. Ito ang masangkap na nagbibigay ng kakaibang anghang at maraming mahahalagang epekto sa biyolohiya. Ang gingerone ay sagana sa sariwang luya na kumikilos bilang isang bahagyang pampasigla na nakakatulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon. Kapag pumasok ito sa katawan, pinapabilis nito ang daloy ng dugo, na lumilikha ang pakiramdam ngang init na kumakalat. Maari mong mapansin ito sa pamamagitan ngang pamumula ngang mukha at pag-init nga kamay at paa pagkatapos uminom ngang luya. Ito ay isang natural at kapaki-pakinabang na reaksyon para sa mga malusog na tao. Samantala, mas maraming syogaol ang nabubuo kapag ang luya ay pinainit o pinatuyo. Ang aktibong sangkap na ito ay may malakas na anti-inflammatory effect, sumusuporta sa panunaw, at nakakatulong sa katawan na labanan ang banayad na pamamaga. Kaya, sa maraming kaso, ang luya ay talagang isang mahalagang regalo mula sa kalikasan. Gayunpaman, ang problema ay hindi sa kung ang luya ay mabuti o masama kundi sa kung paano tinatanggap ng katawan ng mamatatanda ang mga epektong ito. Paglampas ngang edad 60, ang sistema nga daluyang ngang dugo ay hindi na kasing elastic tulad ngang dati, lalo na ang napakaliit na kapilari sa glomeruli ngang bato. Kapag gumamit kang luya na napakapurang o napakadalas, ang biglang pagtaas ng daloy ng dugo ay maring magdulot ng malaking presyon sa mga daluyang dugo na mahina na. Madalas kong ihinahambing ito sa isang lumang dam na gawa sa bato. Kung mahina ang daloy ng tubig, walang problema, ngunit kung ang daloy ng tubig ay biglang tumaas at malakas ng tuloy-tuloy, mabilis na masisira ang dam. Ganun din ang mga daluyan ng dugo ang iyong bato.
hindi nito kayang tisin ang biglaan at paulit-ulit na pagbabago. Ang isa pang mas madaling maunawaan na larawan ay ang daanan sa nayon. Kapag ang mga bisikleta lamang ang dumadaan, matibay pa rin ang daanan. Ngunit kung araw-araw ay tuloy-tuloy na dumadaan ang mabibigat na truck, mabilis na magbibita-bita ang daanan. Ang luya, kapag labis na ginamit, ay tulad ng mga truck na iyon, lalo na mapanganib sa mga taong may mahina ng bato. Kaya, ang mahalaga ay hindi ang iwasan ang luya kundi ang alam kung paano ito gamitin ng katamtaman na angkop sa iyong kondisyon. Ang luya ay maaring maging isang kasama na nakakatulong na magpainit ng katawan at sumuporta sa panunaw. Ngunit maari rin itong maging isang salik na nagdudulot ng presyon kung ginamit ng mali. At kaagad pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakapopular na ugali sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay tila hindi nakakapinsala ngunit maaring tahimik na magdulot ng pinsala sa bato kung pinahaba, lalo na sa almusal. Ikalimang bahagi, 3 uring ang pagkain na nakakapinsala sa bato kapag kinain kasama ng luya. Unang pagkain, saan ang luya at kape? Mga minamahal, mayroong isang ugali na itinuturing ng marami na napakasarap at kapaki-pakinabang sa kalusugan. Ngunit sa siyentipiko at klinikal na pananaw, kailangan kong sabihin ng direkta na tahimik itong nagdudulot ng matinding presyon sa bato. Lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang, iyon ay ang pag-inom ng kape kaagad pagkatapos uminom ng tasaang luya, lalo na sa umaga. Marami sa inyo ang may nakagawian ng simulan ang araw sa isang mainit na baso ng saang luya upang painitin ang tiyan at maiwasan ang sipon, at pagkatapos ay magpatuloy sa isang tasaang kape upang maging gising sa panlabas. Ito ay isang napakasiyentipiko at aktibong pamumuhay. Ngunit kung titingnan ng malalim sa loob ang katawan, makikita mo na ito ay tulad ng pagtulak sa sistema ng sirkulasyon at bato sa estado ng labis na pagtatrabaho sa simula pa lang ng araw. Ang luya, na may aktibong sangkap na gingerone, ay may epektong nagpapalaki ng daluyan ng dugo at nagpapabilis ng daloy ng dugo, na nagiging sanhingang mas mabilis at mas malakas na daloy ng dugo. Ito ay mabuti kung nangyayari ng katamtaman. Ngunit sa sandaling ang katawan ay nasa estado ng pagbilis at nagdagdag ka pa ang kafine mula sa kape, isang hindi kanais-nais na reaksyon ang magaganap. Ang kafine ay isang malakas na diuretic. Pinapabilis nito ang paglabas ng tubig, ng bato sa pamamagitan ng ihi, at sabay nito ay pinapabilis ang tibok ng puso at pansamantalang pinapataas ang presyon ng dugo. Kaya, sa isang pagkakataon, ang iyong katawan ay nakakaranas ng 3 epekto. Pinabilis na daloy ng dugo dahil sa luya, tumataas na presyon ng dugo dahil sa caffeine, at nababawasan pa ang dami ng tubig sa dugo. Madalas kong ipinapaliwanag ito sa aking mga pasyente gamit ang isang pang-araw-araw na larawan upang mas madaling maunawaan. Isipin ang bato bilang isang washing machine. Pinakamahusay na gumagana ang washing machine kapag may sapat na tubig at umikot sa matatag na bilis. Ngunit kung ipipilit mo itong umikot sa mataas na bilis habang hindi sapat ang tubig, mabilis na iinit ang mapanloob na bahagi, tataas ang friction, at madaling masira. Ganun din ang iyong bato. Kapag kailangan nitong salain ang dugo ng mabilis, habang nakakaranas ng mataas na presyon at kulang pa sa matatag na kapaligiran ng tubig, unti-unting masisira ang glomeruli ng hindi mo nalalaman. Sa teknikal na pananaw, ang matagal na kalagayang ito ay maaring maambag sa glomerular sclerosis na nagpapabilis ng paghina ng function ng pagsasala. Kumpara sa natural na rate ng pagtanda, ang nakakabala ay hindi ka kaagad nakakaramdam ng sakit o discomfort kaya madaling maging kampante. Mula sa praktikal na karanasan, nais kong bigyang diin ang isang bagay na prinsipyo. Huwag kailanman hayaang dalawang malakas na pampasigla ang makaapekto sa bato ng sabay, lalo na sa umaga kapag bagong gising ang katawan at inaayos pa ang biological rhythm. Ang payo ko ay napakasimple ngunit napakahalaga. Maglaan ngang hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras na pagitan
sa pagitan ng pag-inom ng saangang luya at kape. Ang oras na ito ay nakakatulong sa katawan na makabalik sa matatag na sirkulasyon upang hindi patuloy na binobomba ang bato ang biological stimuli. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ngang numero 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at patuloy na kasama sa paglalakbay na ito ang malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalawang pagkain. Luya at maalat na pagkain. Mga minamahal, sa pagkain ng mga Pilipino, ang masasarap na pagkain tulad ng sasawan ng isda na may luya at sara o maalat na luto ay tila naging bahagi ng ang hindi may hiwalay na alaala. Hindi lamang ito pagkain kundi ang lasang ating bayan ng pamilya. Dahil sa sobrang pamilyar, marami sa inyo ang kumakain nito araw-araw nang hindi man lang nagtatanong kung ang kombinasyong ito ay tahimik na nagdudulot ng presyon sa katawan. Mula sa medikal na pananaw, nais kong ibahagi ang isang napakahalagang bagay. Kapag ang luya at asin ay sabay na pumasok sa katawan, maaari silang lumikhang isang uring presyon na tinatawag kong doble pasanin sa bato. Una, kapag kumain kang maalat, tumataas ang dami ng sodium sa dugo at automatikong pinapanatili ng katawan ang tubig upang diluta ang konsentrasyon ng asin. Nagiging sanhi itong pagtaas ng dami ng dugo na humahantong sa pagtaas ng presyon ng dugo. Ang proseso pa lamang ng pagprosesong dami ng asin na ito ay nagpapahirap na sa bato kaysa sa normal upang salain at balansehin ang panloob na kapaligiran. Ngunit kung sa parehong oras ay humamit ka pa ang luya, nagsisimulang making mas komplikado ang problema. Tulad ng naipaliwanag ko sa nakaraang bahagi, ang luya ay may epektong nagpapalaki ng daluyan ng dugo at nagpapabilis ng daloy ng dugo. Nangangahulugan ito na ang dami ng dugo na tumaas na dahil sa maalat na pagkain ay ngayon ay mas mabilis at mas malakas na pinapabilis. Isipin sa simpleng paraan, ang iyong bato ay tulad ng isang napakakomplikadong salaan. Kapag ang daloy ng tubig ay katamtaman lamang, matatag na gumagana ang salaan, ngunit kung itataas mo ang presyon ng tubig ng napakataas at patuloy na ibubuhos, unti-unting luluwag ang maliliit na butas ang salaan o masisira pa nga. Ganun din ang glomeruli. Kapag nakakaranas ng matagal na mataas na presyon, maaring masira ang manapakaliit na istruktura ng pagsasala na humahantong sa pagtagas ng protina sa ihi o proteinuria. Sa mga bata, ang sistema ng daluyan ng dugo at glomeruli ay malakas pa at maliksi kaya nakakayanan nila ang mga pagbabagong ito sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa mga matatanda, kapag ang isang bahagi ng glomeruli ay tuluyan nang nawala, ang natitirang bahagi na sobra na sa trabaho ay patuloy na nakakaranas ng tumataas na presyon, kaya malaki ang panganib ng pinsala. Marami na akong nakasalamuhan na ang mapagsusuri ay nagpakita ng simulang ang paghina ng bato. Ngunit nang suriin ng mas detalyado, ang dahilan ay hindi isang malubhang sakit kundi simpleng ugali ng pagkain ng maalat na sinamahan ng hindi tamang paggamit ng luya sa mahabang panahon. Ipinapakita nito na minsan, ang sakit ay hindi nagmumula sa malalaking bagay kundi sa maliliit na ugali na paulit-ulit araw-araw. Kaya, ang taos-pusong payo ko sa inyo ay sa maaraw na gumagamit kayo ng luya upang magpainit o sumuporta sa kalusugan, sadyang bawasan ang dami ng asin sa inyong pagkain. Ang masimpleng hakbang tulad ng bahagyang pahuhugas ng at sara upang mabawasan ang alat, paglilimita sa sobrang alat na sasawan, o pagkain ng mas maraming bahagi ng gulay, kaysa sa sabaw sa mga nilutong pagkain ay makakatulong na mabawasan ang pasanin ng bato. Ikatlong pagkain, asukal at pulot sa tsaan ng luya. Mga minamahal, isang ugali na tila hindi nakakapinsala ngunit tahimik na malalim na nakakapekto sa kalusugan ng bato ay ang pag-inom ng masyadong matamis na saangang luya. Marami, dahil hindi sanay sa maanghang na lasang luya, ay madalas na nakdadagdag ng maraming asukal o pulot upang mas madaling inumin. Ito ay napakasarap sa pakiramdam, ngunit sa pisyolohikal na aspeto, ito ay isang kapalit na hindi lahat ay nakakaintindi. Kapag ang malaking dami ng asukal o pulot ay pumasok sa katawan sa maikling panahon,
mabilis na tataas ang antas ng asukal sa dugo. Hindi lamang ito isang numero sa blood glucose meter kundi nagdudulot ding ito enigra pagbabago sa kalidad enigra dugo. Nagiging mas makapal ang dugo, mas hindi flexible, tulad ng pagkukumpara sa pagitan ng malinis na tubig at isang baso ng makapal na sirup. Sa ganong estado, kailangan ng puso na mas magtrabaho ng husto upang itula ang dugo sa katawan at lalo na sa mga napakaliit na filter ng bato. Kapag sinamahan ng epektong luya na nagpapalaki ng daluyan ng dugo at nagpapabilis ng sirkulasyon, ang makapal na daloy ng dugo na ito ay mas mabilis na lilipat na nagdudulot ng mas malaking presyon sa glomeruli. Madalas kong inihahalin tulad ito sa paggamit ng isang makapal at malakas na agos ng tubig upang banlawan ang isang lumang salaan. Sa simula ay maaring walang problema, ngunit sa paglipas ang panahon, ang mabutas ang salaan ay masisira, mababawasan ang function, at unti-unting hihina. Ang mas kapansin-pansin pa ay kapag paulit-ulit na nangyayari ang mataas na antas ng asukal sa dugo, isang proseso na tinatawag na glycation ang magaganap sa katawan. Sa madaling salita, ang labis na asukal ay kumakapit sa protina sa dugo na bumubuo ng compound na tulad ng pandikit. Ang masangkap na ito ay hindi lamang dumadaloy sa dugo kundi dumidikit din sa ibabaw ng membran ng filter ng bato na nagiging sanhi ng unti-unting pagbara ng sistema ng pagsasala. Ito ang isa sa mga tahimik na dahilan na humahantong sa paginangang function ng bato, lalo na sa mga matatanda. Mula sa pananaw ng isang espesyalista, lagi kong idinidiin na ang matamis ay hindi laging malusog. Ang pansamantalang hinaba sa dulo na dila ay maring makdulot na tahimik na pagkapakot ng kapanloob na organo. Para sa mga mayroong senyales ng pagbabago sa asukal sa dugo o diabetes, ang pag-inom ng masyadong matamis na saang luya ay tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong pilitin ang iyong sarili na uminom ng mapait at mahirap inumin na saang luya. Ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi pagsasakripisyo, kundi isang matalinong pagsasayos. Sa halip na gumamit ng pinrosesong asukal, maari kang pumili ng mas natural na sangkap tulad ng pasas. Kapag pinakuluan kasama ng luya, ang pasas ay magbibigay ng banayad na tamis, hindi biglaang magpapataas ng asukal sa dugo, at makatulong din na mapawi ang mainit na katangian ng luya na angkop sa katawan ng mamatatanda. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente ang isang napakasimpleng kasabihan, ang labis ay masama, kahit na ang mabuti. Ang luya ay mabuti, ang pulot ay mabuti, ngunit kapag pinagsama ng mali o ginamit ng labis, maari silang maging pabigat. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginagamit mo kundi kung gaano karami at paano mo ginagamit. Kaya, kung nais mo pa ring panatilihin ang ugaling pag-inom ng saang luya araw-araw, tandaan ang isang maliit ngunit napakahalagang prinsipyo. Bawasan ng kaunti ang tamis, at gagaan ang pasanin ng bato. Minsan, ang maliliit na pagsasaayos lamang sa pang-araw-araw na ugali ay lumilikha ng malaking pagkakaiba sa pangmatagalang kalusugan. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ang numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at patuloy na kasama sa paglalakbay na itong malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalimang bahagi, 4 na babala na hindi dapat balewalain tungkol sa paghina ng bato. Mga minamahal, kapag nagsimulang humina ang bato, hindi ito ganap na tahimik ang katawan. Palagi itong nagbibigay ng napakabanayad na senyales na humihingi ng tulong. Ngunit dahil napakabanayad, marami ang madaling balewalain o simpleng aliwin ang kanilang sarili na ito ay tanda lamang ng pagtanda. Gayunpaman, mula sa pananaw ng isang espesyalista, nais kong bigyang diin na ang bawat pagbabago sa katawan ay may dahilan. At kung maaga mong matutuklasan, ganap nating mapapanatili ang natitirang function ng bato. Narito ang 4 na senyales na hindi mo dapat balewalain. Unang senyales, matagal na pagkapagod na walang malinaw na dahilan. May mga araw na nakakakuha kang sapat na tulog,
kumakain ng sapat, ngunit nakakaramdam ka pa rin mapagod, mabigat, na parang naubos ang enerhiya. Ito ay hindi lamang isang senyales ang pagtanda. Kapag humina ang function ng bato, ang mga dumi na hindi nasala ay maipon sa dugo at muscle tissues, na nagiging sanhi upang ang katawan ay laging nasa estado ng banayad na labis na lason. Madalas kong sinasabi na ang ganitong uri ng pagkapagod ay tulad ng isang saradong silid na walang bintana. Hindi naman masyadong marumi ang hangin ngunit nagdudulot ng pakiramdam ng pakasufokate sa buong araw. Ikalawang senyales, hindi karaniwang pagbabago sa panlasa. Maaari mong mapansin na hindi na masarap kumain o nahihirapan kang amuyin ang pagkain o nakakaramdam ka pang pagduduwal. Ito ay isang napakahalagang senyales ngunit madalas na nababalewala. Kapag tumataas ang antas ng urea sa dugo, direkta nitong naaapektuhan ang digestive system at panlasa. Sa mas malalim na pananaw, naniniwala ako na ito ay ang paraan ng katawan upang ipaalala na ang panloop na sistema ay nangangailangan ng pahinga at pagsasayos at hindi lamang simpleng pagkawalang gana. Ikatlong senyales, pagbabago sa ihi. Kung nais mong subaybayan ang kalusugan ng bato sa pinakasimpleng paraan, obserbahan ang iyong ihi araw-araw. Ang mas senyales tulad ng mas madilim na kulay kaysa sa normal, pag-ihi ang higit sa 3 beses sa gabi, o ang paglitaw ng maliliit na bula na matagal mawala, ay malinaw na babala na nasira ang filter membrane ng bato, at ang pagtagas ng protina sa ihi ay isang senyales na hindi dapat balewalain. Lagi kong idinidiin na ang inilalabas ng katawan ay salamin ng panloop na kondisyon. Ikaapat na senyales, matagal at patuloy na pangangating ang balat. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang pangangating balat ay dahil sa alergi o panahon, ngunit kung matagal na ang pangangati ng walang malinaw na dahilan at hindi gumagaling kahit gumamit ng pampakalaming gamot, kailangan mong bigyang pansin. Kapag mahina ang bato, ang kawalan nga balanse sa calcium at phosphorus ay magiging sanhi upang ang madumi ay maipon sa ilalim ng balat na nagdudulot ng hindi kanais-nais na pangangati. Ito ay isang uri ng pangangati na kahit gaano mo kamutin ay hindi nawawala dahil ang sanhi ay hindi sa balat kundi sa loop ng sistema ng pagsasala ng katawan. Mga minamahal, ang apat na senyales na ito ay tulad ng apat na tahimik na paalala. Kung marunong kang makinig, ito ang pagkakataon upang ayusin ang iyong pamumuhay at pangalagaan ang bato sa tamang panahon. Palagi kong pinaniniwalaan na ang taong nakakaintindi sa kanyang katawan ang may hawak ngang susi sa mahabang buhay. Huwag maghintay hanggang sa makaroon ngang malinaw na sakit bago mag-alala dahil kadalasan ay huli na. Ika-6 na bahagi, sariwang luya at pinatuyong luya. Ang pagkakaiba sa stimulasyon at epektibong medikal. Mga minamahal, parehong pamilyar na luya sa kusina, ngunit ang paraan ng ating paggamit nito ay malaki ang epekto sa katawan, lalo na sa bato at sistema ng daluyan ng dugo. Marami ang nag-iisip na makatulad lang ang sariwang luya at pinatuyong luya, ngunit sa katotohanan, ito ay dalawang makaibang personalidad. Ang sariwang luya ay naglalaman ng mataas na antas ng gingerone, isang aktibong sangkap na nagbibigay ng anghang at malakas na kakayahang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo. Kapag uminom kang tsaang sariwang luya, agad mong mararamdaman ang init na kumakalat. Iyan ang tanda ng pagluwag nga daluyan ng dugo at pagbilis ng daloy ng dugo. Para sa mga bata at malusog, ito ay maring magbigay ng benepisyo. Ngunit para sa mga matatanda, na humina na ang sistemang daluyang dugo, ang sobrang bilis na pagpapasigla ay minsan ay lumilihang hindi kinakailangang presyon sa bato. Kapag ang luya ay pinatuyo o pinakuluan ng matagal, malaking bahagi ng gingerol ang nagiging sogaol. Ang aktibong sangkap na ito ay mas banayad, mas mabagal ang epekto sa mga daluyan ng dugo, ngunit may mas mahusay na kakayahang maging anti-inflammatory at protektahan ang mga sel. Sa madaling salita, kung ang sariwang luya ay tulad ng isang apoy na mabilis na lumalabas, ang pinatuyong luya naman ay tulad ng isang mahinang apoy, matatag at malalim.
Sa pagsasagawang pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda, madalas kong inire-rekomenda na para sa mga may mahinang katawan, sensitibong tiyan, o humina na ang bato, ay mas mainam ang pinatuyong luya kaysa sa labis na puro na sariwang luya, dahil ang kailangan ng katawan sa oras na ito ay hindi ang malakas na pagpapasigla kundi ang banayad at matatag na nutrisyon. Kung nakainom ka na ang saang sariwang luya at nakaramdam ngang pag-init ng mukha, pagduwal, o discomfort, iyon ang senyales na hindi gusto ngang katawan ang sobrang lakas na pagpapasigla. Sa ganoong kaso, ang paglipat sa pinatuyong luya ay makakatulong upang maging mas komportable ang katawan, mas kalmado, habang nakukuha pa rin ang mahahalagang benepisyo mula sa luya. At kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 6 sa ibabang video. Ito ay hindi lamang isang senyales upang malaman kung nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Ikapitong bahagi. 3 ginintuang pagsasama ng luya na mabuti sa kalusugan ng bato. Kapag pinag-uusapan ang paggamit ng luya sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, lagi kong idinidiin na ang tunay na halaga ay hindi sa paggamit ng hiwalay kundi sa paraan ng maayos na pagsasama-sama. Sa medisina ngang pagpapalusok, gaano man kagaling ang isang gamot, kung ginamit ng mag-isa at kulang sa balanse, madali rin itong maging delikado. Ngunit kung alam kung paano pagsamahin ng tama, magiging isang kasama ito na nakakatulong sa katawan na gumaling ng matatag. Unang ginintuang pagsasama, luya at pasas, dates. Ito ay isa sa mga pamamaraan na personal kong pinapahalagahan kapag inilalapat sa mga taong higit sa 60 taong gulang o sa mga may mahinang bato. Ang pasas, sa tradisyonal na medisina, ay hindi lamang isang pagkain kundi isang sangkap na nagbabalanse. Ibig sabihin, may kakayahan itong magpakalma, magbalanse, at protektahan ang mga internal organs laban sa malalakas na stimuli. Kapag pinakuluan ang luya kasama ang pasas, malinaw mong mararamdaman ang pagkakaiba. Ang maanghang na lasa ay hindi na masakit kundi nagiging banayad, mainit at masarap sa pakiramdam. Ngunit ang mas mahalaga ay nasa loob kang katawan. Nakakatulong ang pasas na patatagin ang sirkulasyon, sumuporta sa pagpapanatiling balanse ang likido sa katawan, at nagbibigay ang enerhiya ng dahan-dahan nang hindi nakdudulot ng biglaang pagbabago. Madalas kong inihahalin tulad sa inyo na kung ang luya ay apoy, ang pasas ang tagapagpanatili ng apoy. Ang apoy, kung masyadong malakas ang pagsiklab, ay susunugin. Ngunit kung kontrolado ng tama, ito ay magpapainit at magpapalusok nguhay. Para sa bato, isang organo na humina na sa paglipas ng mga taon, ang banayad na ito ang pinakamahalaga. Napakasimple rin ngang paraan ngang paggamit ngunit nangangailangan ngang pagtitiyaga. Kailangan mo lamang gumamit ngang ilang hiwang luya, mas mabuti kung pinatuyong luya. Pagsamahin sa humigit kumulang 3 pirasong pasas, pakuluan sa mahinang apoy hanggang sa maging mapusyaw na dilaw ang tubig at makaroon ngang bahagyang amoy. Inumin ng dahan-dahan at mararamdaman mo ang isang pakiramdam ngang kapayapaan na kumakalat mula sa loob, hindi mainit at matalas kundi napakalalim at matatag. Ikalawang ginintuang pagsasama, luya at gatas ng soybeans. Ito ay isang kombinasyon na marami sa inyo ay maaring makita na kakaiba. Ngunit mula sa siyentipiko at klinikal na pananaw, nagbibigay itong napakahalagang halaga na dapat pag-isipan. Sa gitnang edad at katandaan, nagsisimulang mawalan ng masa ng kalamnan ang katawan habang ang pangangailangan para sa pagaling ng sel ay naroon pa rin. Sa oras na ito, ang proteinang halaman ay nagiging isang pinakamainam na pagpipilian dahil mas magaan ito sa bato kumpara sa proteinang hayop. Ang gatas ng soybeans ay isang ganoong pinagmulan. Ang nais kong mas lubos na maunawaan mo ay hindi lahat ng pagdaragdag ng protina ay mabuti, ngunit ang mahalaga ay kung anong uri ng protina ang angkop sa kakayahan ng pagsasala ang bato. Ang protina mula sa pulang karne, pritong pagkain ay kadalasang gumagawa ng maraming metabolic wastes tulad ng urea na nagpapahirap sa bato. Samantala,
Ang protina mula sa soybeans ay hindi gaanong nagdudulot ng metabolic burden na nakakatulong sa katawan na sumipsip ng walang malaking presyon. Kapag ginamit mo ang luya muna, ang sirkulasyon ng dugo ng katawan ay magiging aktibo. Mas mahusay ang daloyng dugo. Pagkatapos, kung magdadagdag kang isang basong walang asukal na gatas ng soybeans pagkatapos ng isang makatwirang panahon, natural na lalamig ang katawan. Ang proteinang halaman sa oras na ito ay kumikilos bilang isang biological buffer na nakakatulong na patatagin ang panloop na kapaligiran, lalo na ang pagbabawas ng presyon sa glomeruli. Para sa mga may sensitibong tiyan, isa rin itong napakabanayat na paraan ng proteksyon. Ang gatas ng soybeans ay nagbibigay ng malambot, komportableng pakiramdam, na tumutulong na neutralisahin ang bahaging init ng luya, sa gayon ay nagbibigay ng estadong balanse na laging kailangan ng katawan ng mga matatanda. Madalas kong pinapayuhan na sa halip na maganap ng komplikado o mamahaling pamamaraan, simulan ninyo ang mga bagay na simple ngunit tama tulad nito. Isang tasa ng luya, isang baso ang gatas ang soybeans. Kung ginamit ng tama, maaari silang maging isang napapanatiling terapi sa kalusugan ng hindi masyadong umaasa sa gamot. At ang pinakamahalagang bagay na nais kong iparating sa inyo ay ang kalusugan ay hindi nakmumula sa isang bagay lamang kundi sa pagkakaisa. Kapag marunong kang makinig sa iyong katawan, marunong kang magtimpi, at marunong kang magsabay-sabay, kahit na ang pinakasimpleng sangkap ay maring maging susi sa pagpapahabang ang buhay at pagpapanatiling ang kapayapaan sa katandaan. Ikatlong ginintuang pagsasama, luya at cinnamon, sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan sa katandaan. May mga kombinasyon na tila simple ngunit nagtatago ng malalim na halaga ng pagpapalusok. At ang luya na kasama ang cinnamon ay isa sa mga kombinasyong iyon. Ang cinnamon na may mainit, kumakalat na aroma na napakadistinct ay hindi lamang nagpapasarap sa pagkain kundi itinuturing din na isang mahalagang halaman sa tradisyonal na medisina, lalo na kapag ipakinabang para sa peripheral circulation at sa kakayahang magpainitan ng katawan mula sa loob. Ang klinikal na karanasan ay nagpapakita na maraming matatanda paglampas ng edad 60 ay madalas nakakaranas ng malamig na kamay at paa, malamig na tiyan at banayat na pananakit ng likod kapag nagbabago ang panahon. Ito ay hindi lamang tanda ng panahon kundi mas malalim. Ito ay tanda ng mahinang daloy ng dugo at nabawasan na enerhiya sa rehiyon ng bato. Sa kontekstong iyon, ang cinnamon ay gumaganap bilang isang gabay na tumutulong na may kalat ang init sa mas malalim at mas malalayong bahagi ng katawan. Ang mahalagang bagay ay hindi hiwalay na gumagana ang luya at cinnamon kundi nagtutulungan sila ng napakabalanseng. Ang luya ay may malakas na mainit na katangian na mabilis na nakakapekto sa baga, tiyan, at itaas na bahaging katawan na nagpapainit sa katawan halos kaagad. Samantala, ang cinnamon ay may tendensyang magpababa na init na sumusuporta sa daloy na dugo sa ibabang bahagi na tiyan, likod, at sa paligid na bato. Ang koordinasyong ito ang lumilihang balanseng daloyng enerhiya na nakakatulong sa katawan na hindi makaranas ng kalagayan ng mainit sa itaas at malamig sa ibaba, isang napakapopular na sanhi ng insomnia, pagkapagod, at panghihina sa mga matatanda. Mula sa siyentipikong pananaw, kapag pantay na pinainit ang katawan, ang madaluyan ng dugo ay lumuluwag ng maayos, mas matatak ang sirkulasyon, kaya nababawasan ang presyon sa mga microvessels sa glomeruli. Mahalaga ito lalo na sa mga humina na ang sistema ng pagsasala sa paglipas ng panahon. Ang isang mainit ngunit matatak na katawan ay mas mabuti kaysa sa isang katawan na biglang napainit at pagkatapos ay mabilis na lumamig. Gayunpaman, nais ko ring bigyang diin ang isang bagay na madalas na binabalewala ng marami. Ang cinnamon ay may medyo malakas na potensi. Habang ang luya ay maaaring gamitin ng flexible, ang cinnamon ay kailangang gamitin ng may pagtitimpi. Sa bawat paggamit, dapat kang gumamit ng maliit na halaga lamang,
humigit kumulang kasing laking dulo ang daliri, ay sapat na upang maging epektibo ng hindi nagdudulot ngang panlup na init o labis na pagpapasigla sa sistema ngang sirkulasyon. Ang perpektong paraan ngang paggamit ay ang pakuluan, ang ilang hiwangang luya kasama ang isang maliit na pirasong cinnamon. Maaari ring magdagdag ng ilang pasas upang lumikha ng natural na matamis na lasa. Kapag umiinom, dapat kang uminom ng dahan-dahan. Damhin ang init na unti-unting kumakalat mula sa lalamunan pababa sa tiyan at kumakalat sa buong katawan. Hindi lamang ito isang baso ang inumin kundi isang banayat ngunit malalim na terapi sa pangangalaga sa internal organs. Ikawalong bahagi. Mapanganib na interaksyon sa pagitan ng luya at manggagamot na panlunas. Ito ang bahagi na talagang inaasahan kong bigyan mo ng espesyal na pansin dahil ito ay hindi lamang kaalaman kundi ang hangganan sa pagitan nga kaligtasan at panganib sa kalusugan. Sa edad na higit sa hotvan, karamihan sa inyo ay gumagamit ng hindi bababa sa isang uring gamot para sa malalang sakit tulad ng gamot sa presyong dugo, gamot sa diabetes, gamot sa puso, o gamot sa pananakit ng buto at kasukasuan. Ang gamot ay nakakatulong na mapanatili ang balanse sa katawan, ngunit ang kapansin-pansin ay ang pagkain, lalo na ang natural na gamot tulad ng luya, ay mayroon ding malakas na epekto sa biyolohiya. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito ng walang kaalaman, ang katawan ay magdudulot ng tahimik ngunit malubhang kahihinatnan. Una, para sa gumagamit ng pampalabnaw ng dugo tulad ng aspirin, kailangang maging partikular na maingat. Ang mekanismo ng gamot na ito ay upang maiwasan ang pamumuong dugo, na nakatulong na maiwasan ang pagbarang nga daluyan ng dugo. Samantala, ang luya ay mayroon ding kakayahang pasiglahin ang sirkulasyon at sumuporta sa natural na pagpapalabnaw ng dugo. Kung sabay mong ginagamit ang dalawa sa mataas na dosis, ang pinaksamang epekto ay magiging sanhi upang ang dugo ay maging masyadong malabnaw. Sa kanong kaso, kahit na isang maliit na halos o pakduruho na hilakit ay maaring tumakal ng hindi normal. Nakasalamuha ko ang isang kaso nga isang lolo sa Batangas na dahil lang sa nakagawian na niyang uminom ngang purong tasa nga luya tuwing umaga habang patuloy na umiinom ngang aspirin. Tumagal ang pagdurugo ang kanyang gilagit ng maraming araw. Ito ay paalala na ang natural ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas. Ikalawa, para sa mga nagpapagamot ng diabetes, kailangang maunawaan na ang luya ay may kakayahang sumuporta sa pagpapababa ng asukal sa dugo. Positibo ito sa prinsipyo. Ngunit kung isasama sa mataas na dosis ng Western medicine, maari nitong pababain ng labis ang asukal sa dugo. Sa ganong kaso, ang katawan ay mahuhulog sa estado nga akute hypoglycemia na ipinapakitang panginginihang kamay, pagpapawis, panlalabong ang paningin, at maging pagkahimatay. Sa mga matatanda, ang maganitong pagbaba nga asukal sa dugo ay mas mapanganib dahil madali itong magdulot ng pagkahulog at komplikasyon. Kaya, ang mahalaga ay hindi ang ganap na iwasan ang luya kundi ang lubos na maunawaan ang iyong katawan upang ayusin ang tamang dosis. Ikatlo, para sa mga gamot na pampamanhid at anti-inflammatory para sa buto at kasukasuan. Ang magamot na ito, bagamat epektibo sa pagpapawingang sakit, ay may epekto na bawasan ang daloy ng dugo sa bato na nagiging sanhi upang ang bato ay magtrabaho sa ilalim ng kakulangan. Kung sabay mong gagamitin ang purong luya, na nagpapataas ng sirkulasyon at nagdudulot ng presyon sa mga daluyan ng dugo, ang bato ay mahihila sa dalawang makasalungat na direksyon. Ang resulta ay biglang pagtaas ng pasanin sa glomeruli, na sa pangmatagalan ay maaring humantong sa mabilis na paghina ng funksyon ng bato. Ito ay tulad ng pagpilit sa isang lumang makina na tumakbo ng mas mabilis at magdala ng mas mabigat na karga. Ito ay tiyak na hahantong sa pagkasira sa kalaunan. Mula sa lahat ng nabanggit, nais kong ipadala sa inyo ang isang gintong prinsipyo. Laging uminom ngang luya at Western medicine ng may pagitan na hindi bababa sa 3 oras. At higit sa lahat, kausapin ang iyong doktor kung may ugali kang regular na gumagamit ng luya.
Ang proactive na pagtatanong ay hindi isang abala kundi ang karunungan ng isang taong pinahahalagahan ang kanyang kalusugan. At kung patuloy kang nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ngang numero 8 sa seksyon ngang komento. Ito ang magiging paraan upang malaman kong nakakuha kang magagandang kaalaman at nakita mo itong kapakipakinabang. Upang tapusin ang buong pagbabahagi ngayong araw, hindi ko nais na tandaan mo ang napakaraming komplikadong bagay. Ang kalusugan, sa huli, ay hindi nakasalalay sa matatayok na sikreto kundi sa maliliit na ugali na paulit-ulit araw-araw ng may pagtitiyaga at pag-unawa. At kung talagang nais mong protektahan ang iyong bato, simulan sa pinakasimpleng bagay. Bawat umaga pagkatapos gumising, bago gumawa ang anuman, maglaan ng ilang minuto upang uminom ng isang baso ng mainit na tubig. Huwag uminom ng mabilis. Lumala ng paunti-unti upang maramdaman ng katawan. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang katawan ay nakakaranas ng banayad na dehydration at akumulasyon ng dumi, kaya ang mainit na tubig na ito ay tulad ng isang purifying stream na nakakatulong na gisingin ang sistema ng sirkulasyon at sumuporta sa bato na simulan ang araw ng dahan-dahan. Pagkatapos ng mga 20 hanggang 30 minuto, maaari kang uminom ng isang baso ng magaan at saang luya, ngunit tandaan, ang magaan ang susi. Ilang hiwa lamang luya na sinamahan ng pasas, pakuluan hanggang sa maging mapusyaw na dilaw ang tubig at may banayad na amoy ay sapat na. Huwag habulin ang malakas na anghang dahil hindi iyon tanda nege pagiging epektibo kundi minsan ay tanda nege labis na pasanin. Isang napakahalagang bagay na madalas na binabalewalang marami ay ang panuntunan ng paghihintay sa kape. Bigyan ngang pahinga ang iyong bato ngang hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras pagkatapos uminom ngang tesaan ng luya bago uminom ngang kape. Ang pagtitiyaga na ito, bagamat maliit, ay isang malaking regalo para sa sistema ng pagsasala ng katawan sa pang-araw-araw na pagkain, lalo na sa mga araw na gumagamit ng luya. Sanayin ang iyong sarili sa ugali ng pagkain ng mas kaunting alat. Ang pagbabawas ngang sasawan, asin, o mga adobo ay hindi sakripisyo kundi isang gawa ngang pagmamahal sa iyong sariling katawan. Maaring kailangan ng panlasaangang oras upang umangkop ngunit pasasalamatan kang kalusugan sa pangmatagalan. Pagdating ng gabi, hayaang makapagpahinga ng husto ang katawan. Iwasan ang tsaan ng luya o anumang sirkulatoryo na pampasigla. Sapat na ang isang baso ng mainit na tubig, isang tahimik na espasyo, at isang malalim na tulog upang makaroon ng oras ang bato na mag-regenerate at gumaling. Hindi lamang oras ng pahinga ang gabi kundi oras din kung kailan tahimik na nagpapagaling ang katawan sa mapinsalang naipon sa araw. Mga minamahal, ang pangunahing punto na nais kong iparating ay hindi tungkol sa kung ang luya ay mabuti o masama. Ang luya ay laging isang mahalagang regalo mula sa kalikasan, ngunit ang paraan ng ating paggamit nito ang siyang nagdidikta. Ang isang taong nakakaintindi sa kanyang katawan ay hindi mang-abuso kundi marunong magtimpi at magsagawa ng maayos na pagsasama. Kailangan mo lang ayusin ang ilang maliliit na ugali tulad ng pag-iwas sa luya kasama ng kape, paglilimita sa asukal at asin, at pagsasama ng tama sa pasas o cinnamon, at sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang malinaw na pagbabago. Ang kalusugan ay hindi nakmumula sa biglang paklukso kundi sa dahan-dahan ngunit matatak na hakbang araw-araw. Tandaan na ang bato ang pinakatahimik ngunit pinakamatapat na organo. Hindi ito humihingi ngang pansin ngunit dinaranas nito ang lahat ng pasanin na hindi natin sinasadyang nilikha. At kapag nasira na, napakahirap na itong ayusin. Kaya, simulang pahalagahan ito mula ngayon, mula mismo sa iyong pagkain at pang-araw-araw na gawi. Ang isang maliit na pagbabago ngayon ay maaring ang pundasyon para sa 10 taon, 20 taon ng kapayapaan sa hinaharap. Palagi akong naniniwala na kapag naiintindihan mo ang iyong katawan, hindi ka lamang mabubuhay ng mas matagal kundi mabubuhay din ng mas malusog, mas magaan, at mas ganap. Ako, si Dr. Renato Bagani, ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo na nakinig hanggang sa huling minuto.
Naway kayo at ang inyong pamilya ay laging malusog, payapa ang isip, at masaya ang katawan. Paalam at muling makita-kita sa susunod na pagbabahagi.